Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang aking reading para sa mga Capricorn, Sun, Moon Rising, and Venus sign. Paalala lang, this is general love reading. So, pwede kang hindi makarelate dito sa sitwasyon na sasabihin ko. Kung makakarelate ka, kunin mo lang kung saan ka makakarelate. And yung mga messages na tingin mong makakatulong sa'yo, yung mga advice na tingin mong makakatulong sa sitwasyon mo. Okay? So, pwede magkapalit yung, yung sitwasyon dito. Pwedeng ikaw to cross-watcher, pwedeng ikaw to Capricorn, or pwedeng ito yung person mo, Capricorn. So, simulan na natin. Magbabanggit ako ng mga zodiac sign. Pero kung hindi ko mababanggit yung zodiac sign ng person mo, hindi naman ibig sabihin ay hindi para sa'yo to. Ano lang yun, maaaring parte lang ng natal chart ng person mo yung nabanggit ko. So, check your natal chart din ha. Your Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, with the Seven of Cups right here. 2 of Cups. 8 of Cups and 6 of Cups. Possible nakakonect mo sa Cancer, Scorpio, Pisces. With the 9 of Swords. And Queen of Swords. Possible ang Gemini, Libra, Aquarius. Okay, with the Lovers, Gemini energy, and bali yung iba mamaya ko na lang banggitin kasi hindi ko pa makuha yung energy niya sa ngayon eh. Yun lang yung general na nakukuha ko. So kung may mga importante pang sign na makukuha ko mamaya, saka ko na lang sabihin. Okay, with the 7 of Cups right here. For what I can see here, yung person mo is currently focused dito sa kanyang dreams and not dreams, wishes, goals, ganyan. So, mas nakafocus ngayon dun yung person mo. With the 8 of Cups and 6 of Cups, I feel like there's a lot of emotion pagdating sa side mo, okay? Doon din sa emotion ng person, yung person mo, there's a lot of emotion, but the problem is, mas focus nga lang siya dito sa mga goals niya. And ikaw naman, sa side mo, you are really thinking of this person. I feel like this is your past person, kasi I feel like nawala itong person na ito sa'yo, or umalis. Okay, with the 6 of Cups, I feel like you're really focused on these children. For some of you, pwedeng yung work mo has something to do with taking care of children, pwedeng teacher, or pwedeng nanny, ganyan. So for what I can see here, mas nandun yung pangangailangan eh. Or for some of you, pwedeng may anak ka, you have children, and you feel like ang laki na nawala sa'yo. Because pwedeng may distance kayo with your person. Kasi with the 6 of Wands, maybe your person is currently abroad or nasa malayo sa'yo. But then, for what I can see here, maaaring kung ano man yung pinagfo-focusan ng person mo, it has something to do with the future. Okay? Maaaring focus siya dito kasi with the 2 of Cups, I feel like magdi-deeper yung level ng commitment niyo. Kaya, pinopursu niya kung ano man ito. With the Wheel right here, there's a big change na mangyayari. By the way, this is for December 2020. Pero possible din ito until 2021. I feel like malaking change yung mangyayari. Pero sa ngayon, I feel like kailangan pa niyang pagtuunan ng pansin yung mga kakulangan. Kasi marami pang kakulangan dito. Might be something to do with money, okay, financial issues. But with the honesty is essential right here. I feel like yung person mo is being honest. But then, for with the Magician, I feel like hindi ka sigurado kung nagiging totoo ba siya sa'yo. With the Page of Wands, for what I can see here, possible ka connect Poison, Aries, Leo, Sag. Maaring for some of you, maaring you're receiving, I see a gift. So, possible na maka-receive ka ng gift dito sa person mo na ito.
and also an offer. Kasi nakikita ko mag-higher ang level ng commitment nyo eh. So, possible engagement with the Two of Cups and also the Lovers here. Marriage and engagement po yung nakikita ko. With the Sun, sobrang happy ng person mo ngayon. Sobrang saya niya. But with the Knight of Swords, I feel like, yun nga, medyo eager siya ngayon dito na makuha ka or makuha itong happiness kasama ka. But the problem is that, yun nga, kailangan niya munang i-focus yung sarili niya sa mga bagay na wala siya ngayon. Para pagdating niya sa'yo, I see an offer, pero hindi pa binibigay dahil with the King of Pentacles, I feel like nandito pa lang siya sa stage na planning, okay? But with the Passion right here, buo yung loob ng person mo. Sasabihin niya lahat sa'yo or ibibigay niya ang lahat sa'yo pag ready na siya. With the Romantic feelings, I feel like both of you are, currently having this emotion na mahal nyo ang isa't isa. But, with the Nine of Swords, not possible pa sa ngayon dahil maaaring may nagpipigil pa sa inyong dalawa or yung pagkikita kasi nga medyo for some of you distance yung nagiging problema. With the Ten of Cups, I feel like for some of you nagkakaroon ng pagdududa. I feel like for some of you hindi ka sigurado or may mga times na nag-iisip ka. Okay, feeling down, ganyan. For some of you kasi maaaring may kinalaman sa children. Okay? Maaaring kasi malayo kayo or hindi mo nakikita kung paano lumaki yung mga anak mo. For some of you, pwede may anak ka dito sa person na to. But then, I feel like hindi mo makita yung paglaki nila, ganyan. And you are really thinking, for some of you lang pwede namang wala kang anak. Pero I see someone here na iniisip mo na you feel like you want to be with this person or these people, yun nga, pwedeng anak, gusto mong maging makasama sila, but the feeling is that you have to, wala kang magawa, parang you have to focus on yourself and this journey. Okay? For some of you with the Hangman, wala ka you're waiting and wala kang magawa. You're just waiting, okay? For the right time or for this journey. Okay? For some of you, pwedeng may kinalaman sa pag-uwi. Okay? So, pwedeng nasa abroad ka ngayon. With the Ace of Wands, I feel you growing. Okay? With regards to emotion, nag-grow. And also you, as a person, nakikita ko yung pag-grow mo. With the Queen of Swords, but the feeling is really down. Yung nakukuha kong emotion is like mayroong homesick dito na feeling na parang ngayon nasasaktan ka. Gusto mong mahawakan yung person mo. Okay? Pwedeng yung person mo. Pwede rin namang yung mga person ay mga people na mahalaga sa'yo. Gusto mo silang mahawakan. Gusto mo silang makita pero not possible pa sa ngayon. And for what I can see here with the physical touch, yeah, I see an engagement right here. So, kung hindi pa kayo kasal ang person mo, possible na siya na yung person na para sa'yo. Yeah. When with the Wheel, yes, malaking pagbabago. Of course, kung mag-e-enter ka ng marriage or kasal, malaking pagbabago talaga yun sa buhay ng isang tao. So, high chance of marriage. So, let's see. So, for those who are asking, okay, the advice for you. The main focus or the main advice for you is the finances and career, which means you have to focus on your finances, okay? So, yeah. I see a balikbayan box. Maaaring ikaw ay naglalagay ng mga laman doon ngayon while listening to me. So, for what I can see here, focus on your finances. And also, make the effort. Kung meron kang mga bagay na namimiss or gustong kausapin, huwag mong hadlangan yung sarili mo. Kung gusto mong kausapin yung isang tao, kausapin mo. Kasi yung iba sa inyo, maaaring nakukulangan na nga kayo ng connection. Okay? Or nakukulangan ng effort dito or pag-uusap or sinasabing, kailangan mo kasing for some of you, kailangan mag-take ng risk o medyo kailangan gumastos para magkaroon ng connection na ito. Pero kung ito naman ay makakabuti para sa inyo, why not, 'di ba? Lalo na pag may mga nakakamiss na sa iyo. With the retreat right here, I would like to clarify this before ko banggitin sa iyo. Yes, for some of you with the release your ex and retreat, someone here needs to end something. So maaaring may katapusan na kailangan kang tapusin or meron kang someone here from your past na kailangan mong
i-let go na, okay? Meron ako nakikita dito na iniisip mo pa rin hanggang ngayon, pero I feel like kailangan mo lang tapusin ito ngayon. Why? Kasi hindi mo ma-welcome yung blessing or hindi mo mapupunan yung puso't isipan mo ng new blessing, new positivity at mga bagong taong dadating sa'yo kung hindi mo tatapusin yung nakaraan na naging toxic para sa'yo. And that's it for now, Capricorn. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Ma-appreciate ko po lahat ng comments, ng likes, ng subscription, especially subscription, kasi nagsho-show po yan ng support sa akin. Maraming salamat sa suporta nyo guys, and I love you all.